Okay, nagbabalik po ang Law Profile. At para sa ating editorial, naku, Attorney Nick, ano ba yun? Alam mo, ito isa sa pinakamainit na pinag-uusapan ngayon. Dahil sa medyo naguguluhan ng marami dito, no? Kanya-kanyang diskarte ang nangyari, no? Kaya siguro mabuti talakayin na natin, ano? Ang katanungan, sa inyong palagay, may epekto pa ang temporary restraining order na inisyu ng Court of Appeals kaugnay sa kaso ni Makati Mayor Junjun Binay. Kung may epekto pa Kung ba? may epekto pa. Bakit tinanong yon? Dahil sworn in na si Vice Mayor. Oo, si Peña. Oh, Si Peña. Peña. Oo. Eh siguro tanong natin kay Judge. Alam, parang ano nga yung pelikulang Cowboy nung araw. Draw yan eh. Oh, Sino unang bumunot, nakabaril, patay. okay. Yun ang nangyari kay Mayor Junjun. Oh. Na-serve sa kanya yung notice of suspension. Siyempre, tinanggap niya. Oh. Tapos nakasumpa ka agad itong Vice Mayor. Oo. Ngayon, lumabas ang TRO. Nakasumpa na. Oo. Nakasumpa na. Ay, yung dapat i-TRO, wala na Wala eh. na. Dapat wag manumpa. Dapat walang Kung hindi manunumpa. nakasumpa, Oo. huling-huli. Ngayon, may problema. Siyempre, politika na naman tayo. Hindi raw sila aalis sa munisipyo. At darating ang kanilang mga followers. May konting peace problem yan. Ipupolitika yan dahil siyempre, yung Mayor Junjun, anak yan ng Vice President Binay na potential presidential candidate sa susunod na halalan. Kaya magkakahalo-halo ang political colors nitong issue na to. But legally, ang TRO sayang. Hindi effective. Too late the hero. So, Too late. nahuli ng bahagya. Nahuli Alam ng mo, bahagya. napakaraming nangyayari dito hindi maganda sa ngalan ng politika. Ginagamit na ngayon na rason o dahilan para ikangay mapabaliwala kung anumang akusasyon na meron. Eh, ang daming akusasyon sinasabi, Politika isa lang ang yan. sagot, politika lang Politika yan. lang yan. Sagot ba yun? Ikaw lang. Hindi ba? Politika Eh, lang kaya yan. palagay ko, Talaga. doon nagkakamali eh. Ako, hindi naman sa kung kani-kanino ako, sa malayo pa eleksyon, kay Vice President Binay, sa anak niya. Ang masasabi ko lang sana, magkaroon ng konti kasagutan naman sa mga tinatanong sa kanila. Face the music. Oo. Ay ngayon, doon sa TRO na sinasabi, sang-ayon ako sa naging desisyon sa Pahayag. mga pahayag ni Judge dito na nabaliwala na. Kasi yung hinahangad na pigilan ng TRO, Wala na. wala na doon eh. Nanumpan eh. Oh, at saka sana, sana bigyan natin ng Ngayon. ano yung batas Okay, eh, now no? Moot and academic, so to speak. Oo. Ngayon, ang tanong ngayon ito. Kung ang ipipilit ni suspended Mayor Binay na hindi siya aalis at siya pa rin ang mayor, ang itatanong ko yung bang mga pirma niya, yung mga utos niya regarding the management and operation of the city government, will they be legal? Yung mga pirma niya sa mga vouchers, yung mga pirma niya sa cheque or whatever, will they be legal? Will they be recognized? Oh, legal yun until he was served suspension. He was served. Hindi, ngayon. Ngayon, hindi na. Ngayon. From the time From na that na-serve time. yun. Oo, kahit na lumabas yung TRO, yun ang tinatanong. Oo. Hindi siya pwedeng pumirma. Oh, Hindi siya ngayon, pwedeng sa makipag- totoo lang, ang acting mayor ngayon, sa aking pananaw, si Vice Mayor Peña. Kasi ang lumalabas sa yung ano ang nababasa ko, nadidinig ko naging acting mayor ka lang ng 3 oras, tapos ka na. No? Hindi ganon. Hindi ganon mga kasabay. Hindi ganon ang takbo. Kasi yung nga sinasabi na piniprevent nilang mag-swear in para mapigil yung suspension, nag-swear in nanumpa na bilang acting mayor si Vice Mayor. Alam mo, otra cosa yan kung may nakalagay doon na yung status quo ante. Na ang ibig sabihin, kung ano man ang prevailing na Wala bang kalagayan, nakalagay? Wala bang nakalagay? Wala eh.
na kalagayan bago na-issue yung TRO, yun pa rin ang magpiprevail, mananaig, no? Pero dito wala eh. Nakasumpa eh. Oo, nakasumpa. Public official. Kaya kahit na daw pa sabihin na 3 oras lang, o kahit na nga 1 minuto lang eh. Draw eh. Still dapat. Talo ka sa draw. Ayun ang sabi nga ni Judge. Mabilis ang Fast draw. on the draw. Wala tayong magagawa. Yun ang batas. Buti lang linawin natin, hindi namin pinag-uusapan dito yung main case. Ang pinag-uusapan lang natin dito, yung TRO. Yung kung kesyo si Mayor Binay ay may kasalanan o dapat maparusahan o hindi, hindi natin pinag-uusapan dito. Kung sino lang ang dapat kilalaning Bilang alkalde. Kasi may responsibilidad yan. Pagpirma ng mga dokumento at pagpapatakbo ng syudad. Yun nga. Mahalaga yan. Pag-deliver ng mga serbisyo. Ha? Exactly. Mahalaga yan sa bayan. Paano nga ngayon kung dahil lumabas na nga si Mayor Junjun. Si Mayor Junjun lumabas at pinahawak-hawak nga niya yung kanyang papel na TRO. Ipagpapatuloy niya ang pag-assume ng mayoralty, no? Lahat ng gagawin niya, paano yun? Aba, illegal yun. Diba? Kaya nga yun ang Illegal sinasabi. yun. Kailangan intindihin, no? Intindihin. Papasok ang DILG. Papasok ang ombudsman dyan uli para liwanagin. Kung meron siyang ginawang... Would that be usurpation pagka pinilit niya? Well, alam mo kasi may violation na nga kagad eh. The fact lang na hindi niya sinusunod yung... Contemptuous. Oo. Rule of law tayo, ha? Rule of law. Yun ang dapat maliwanag, ano? Marahas ang batas, pero ito ang batas. Ayun, batas. Wala tayong The law magagawa. is hard, but that is the law. Kung nagkataong pabor sa kanila yon, I'm sure, ipaglalaban nila yon, no? Puro kwitis doon. Oo, sigurado. Puro kwitis. Pero, ika nga, kasawi ang palad, hindi naging pabor sa inyo, hindi ibig sabihin, huwag nyo sundin. Sundin nyo. Yun ang batas eh. Dahil magiging baliwala lahat ng depensa nyo sa main case. Kung dito pa lang, kukontra na kayo. Sayang, no? Sayang. Kung maganda ang kaso nyong depensa, ilaban nyo. Yeah, may oral arguments Ilaban nyo. Oo, Ilaban nyo. kasi hindi naman po pwedeng kung kailan nyo lang gusto na sumunod sa batas, no, kayo susunod. Aba, hindi ganon ang batas. Hindi po pwede sa buhay natin yan. Ay, imagine niyo na lang kung gaano kagulo tong mundo na ito. Kung ganon, ha? Kung sino lang gusto sumunod, At kung kailan. at kung kailan, At kung ano kailan. na mangyayari. Abay, nakawawa naman kailan tayo. gusto sumunod. Oo, at mahirap yan. Magkakagulo tayo. Nasa panahong magulo ang bayan. Oo nga, kasi pumupwede itong ganito na pwede magmatigas. Nalalapit ang eleksyon. Nagkakaroon ng mga issues na apektado itong mga nakaupo. Oh, yes. Nakaupo yung partido. Oh, yes. Itong mga lalaban. Andyan lahat. Andyan problema nila. Pati sa biyaya, nagkalalabasan ng mga problema na yan. Kasi mga nakaupo eh. Yeah. Ha? Nakaupo sila. May mga transaksyon na dumaan. At meron namang sumisingaw na, alam mo na, Alam mo kasi, face the music. nagpabigat dito, Face the malapit ang music. eleksyon. No? Dahil sa malapit ang eleksyon, nagkakaroon ng kulay. Sabi nila. Ang problema nga daw malapit na eleksyon, declared presidential candidate pa yung ama ng ating mayor. Pero siguro, alam mo maganda niyan, Ah. liwanagin niya yung mga akusasyon sa kanya. Sumagot. Sumagot, yun lang. Parting message. Okay. Ako, yun na rin siguro ang sasabihin ko. Sundin natin ang batas. Mahirap man ito, wala tayong magagawa dahil sa importante sa kabuhayan natin na sumusunod tayo sa batas para sa kaayusang pangkalahatan. Yun lang ako. Ikaw na ang huli. Ako na muna. Iba ang sasabihin ko. Ang sasabihin ko lang sa inyo, sumunod tayo sa batas. Ikaw. Maiba ba sa sinabi ko yan? Yun ang ating katayuan dito eh. Ang batas laging umiiral at dapat sundin. Walang iba eh. Walang iba. Sa kaayusan at sa kaguluhan, batas pa rin ang umiiral. Oh, yes. Kaya ating sundin, liwanagin lang natin ang katayuan natin para naman maintindihan natin kung saan tayo. Dahil pagka tayo hindi sumunod, magkakagulo ng bayan. Alam mo kasi, ang batas natin maaaring hindi perpekto, no? Hindi talagang ay kangay hustong-husto. Pero, yun ang batas eh. Dapat sundin natin. Sana,
nakapulot kayo ng mga katwiran at kalamang legal sa ating 45 minutes na talakayan. Pero di pa po tayo tapos. Antabayanan niyo po ang pagbabalik ng Low Profile!